Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang kagawad patay sa pamamaril sa Zamboanga City. International Criminal Court ilalabas ang desisyon sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Higit 4.5 million pesos na halaga ng marijuana plantation winasak sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang kagawad matapos pagbabarilin nitong Sabado ng madaling araw sa Marta Drive, Barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Dead on arrival sa ospital ang biktima na kinilalang si John Utabara, isang kagawad ng Barangay Manikahan at isa ring miyembro ng LGBTQ community. Ayon sa ulat ng pulisya, lumalabas na posibleng hinold up ang biktima ng hindi pa nakikilalang suspect dahil nawawala ang ilan sa kanyang personal na gamit. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang punot dulo ng insidente. Inihayag ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber na ilalabas nila ang desisyon sa apela ng pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong buwan. Noong Huwebes nang sinabi ng Appeals Chamber na ihahayag nila ang kanilang desisyon sa November 28, 10:30 ng umaga. Matatandaang noong September 26 tinanggihan ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya at noong October 14 naman nang umapela muli sila sa ICC. Ngunit pagdidiin ng ICC na bigo ang depensa na magtatag ng anumang pagkakamali sa desisyon nila kaya't nanatili pa rin sa pagkakakulong sa dahig ang dating Pangulo. Nasa halos 5 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang winasak at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa magkahiwalay na operasyon sa Sugpun, Ilocos Sur kamakailan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang may kabuang sukat na 4,506 square meters ang dalawang plantasyon at naglalaman ng humigit kumulang 22,000 na fully grown marijuana na nagkakahalaga ng 4,400,000 pesos at 2,900 na mga buto nito na nagkakahalaga naman ng 116,000 pesos. Mismong isinagawa ng mga tauhan ng PDEA ang inventaryo, pagsusuri, dokumentasyon at pagsira sa mga tanim sa mismong lugar bilang karaniwan nilang protokol. Samantala, wala naman silang naabutang tao o cultivator sa naturang mga operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.